Isa pong mainit na balita ang gumulantang dito sa mundo ng finance at may kinalaman ito sa interest rate cuts ng Federal Reserve. Ayon mismo kay US President Donald Trump, baka raw hindi pang ekonomiya ang dahilan kung bakit walang rate cut hanggang ngayon. Baka raw politika. Kaya grabe, di po ba mga ka-crypto? Politika na naman. Ngayong taong 2025 ay sobrang importante ng mga galawan ng Fed dahil malaki ang epekto nito sa global financial markets kasama na ang crypto. Kaya sa video na ito ay himay-himayin po natin ang kontrobersyal na pahayag ni Pangulong Trump at ang posibleng epekto ng delay sa Fed rate cuts sa market at syempre kung ano ang kahulugan nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Pero bago po tayong magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, Trump versus Powell. Habang nakikipagpulong si Pangulong Donald Trump, ayan, dito po sa presidente natin na si Bongbong Marcos, ayan, nagmeeting po sila. Yan ay sinisingil niya si Ginoong Jerome Powell, ang chairman ng Federal Reserve. Ayan, sabi po ni Pangulong Trump, baka daw intentional na pinananatiling mataas ang interest rates para sa political agenda, hindi para sa ekonomiya. Ayon po kay Pangulong Trump, dapat nasa 1% na lang ang interest rate ngayon dahil mainit pa raw ang ekonomiya ng Amerika. Pero bakit nga ba hindi binababa ni Ginoong Powell? Simple lamang po ang hinala ni Pangulong Trump. Politika daw ang dahilan. Bagamat inulan niya ng batikos si Ginoong Powell, sinabi po ni Pangulong Trump na wala naman siyang balak na tanggalin ito. At ang dahilan, matatapos na raw ang termino ni Ginoong Powell sa May 2026. Kaya hintayin na lang. Ngunit kasabay po ng pressure mula kay Pangulong Trump, may init din na nararamdaman si Ginoong Powell mula sa ibang usapin, partikular na sa renovation cost ng Federal Reserve Building. Itong isyong ito ay umabot na sa DOJ o Department of Justice dahil may kaso po ng perjury laban kay Ginoong Powell. At kung magkaproblema nga ito, baka raw mapilitang mag-resign si Ginoong Powell. At kapag nangyari ito, posibleng mas bumilis pa ang pagputol or pag-cut ng interest rate. Habang nangyayari po ang mga political drama sa likod po ng Fed, sinasabi naman ng Goldman Sachs na hindi malabong magkaroon ng 3 sunod-sunod na rate cuts ngayong taon. Sabi nila, mabagal na ang labor market sa Amerika. Ang mga kumpanya, lalo na sa private sector, ay halos hindi na kumukuha ng bagong empleyado. At kapag tumigil ang hiring, isa itong sinyales ng recession. Dagdag pa dito, humina rin ang consumer spending sa nakaraang 6 na buwan. At kung totoo nga ang pattern na ito, baka nga talaga kailangan na ng interest rate cut para pasiglahin ang ekonomiya. Ayon pa sa isang respetadong source, ayan, ang Cobase letter ay humina ng 8% ang job postings sa Indeed. Yan, kumpara noong nakaraang taon. Ito raw ang pinakamababang antas mula pa noong February 2021. At hindi lang yan. Kung ikukumpara po sa March 2022, bumagsak ng 65% ang job postings sa buong US. At ang ibig sabihin nito, ang job market ay hindi na masigla tulad ng dati. Baka ito na nga ang sinyales na hinihintay ng Federal Reserve para magdesisyon na magkaroon ng interest rate cut or mag-cut ng rate. At ayan mga ka-crypto, kapag bumaba po ang interest rate sa Amerika, nagkakaroon ng mas maraming liquidity sa financial market. At ano ang ibig sabihin nito?
Ibig sabihin, mas marami pong pera ang umiikot at karaniwan ay napupunta ito sa riskier assets tulad ng cryptocurrencies. Kung itutuloy po ng Fed ang rate cuts gaya ng sinasabi ng Goldman Sachs at kung totoo po ang political pressure na binabanggit ni Pangulong Trump, posibleng sumabog ang mga presyo ng crypto sa mga susunod na buwan. Si Bitcoin ay maaari pong mag-breakout sa kanyang resistance. Si Ethereum naman ay pwedeng tumaas ulit sa ibabaw ng $4,000 na presyo at si XRP kung hindi po pipigilan ng kaso ay pwedeng muling lumipad. Ayan, hindi na po bago ang tensyon sa pagitan ng presidente, ayan, US President at ng Federal Reserve. Pero sa pagkakataong ito, mas ramdam natin ang epekto dahil nasa gitna po tayo ng isang fragile na global economy at saka volatile na crypto market. Kung totoo nga na political ang delay ng rate cuts, maaari pong magkaroon ng krisis sa tiwala sa monetary system. Pero kung si Ginoong Powell ay mapipilitang bumaba sa pwesto, maaari pong magkaroon ng bagong direksyon ang Fed. Isang direksyong pabor sa crypto. At sa kabuuan, ayan, para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay huwag po tayong magbulag-bulagan. Ang mga pangyayaring ganito ay may malalim na epekto sa market. Ang mga balita tungkol sa interest rates, employment at saka politika sa Amerika ay hindi lamang po kwento. Ito ay mga signals kung kailan po tayo papasok or lalabas sa crypto trades. At habang hindi pa nagkakaroon ng final decision ang Fed, mas mainam po na magbantay tayo at maging alerto sa bawat galaw ng market. Ang tamang impormasyon ay ang sandata natin laban sa volatility. At tandaan po natin, ang market ay hindi po laging technical. Minsan politika rin ang nagpapagalaw dito. Ren, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.